Welcome to my show. Welcome to the vlogs, guys. Hindi. Ayan. So, yeah, especially ngayong araw kasi ang hirap pala pag Pag meron na. pag meron ng script na sinusunod. And anyway, di ba Sunday, Mother's Day? Yeah, Mother's Day sa linggo eh. Anong gagawin natin? Para doon. Ika, nanay mo. Ako, wala na nanay. Asawa na lang. Hirap pala nito pag ganito, no? Dapat hidden camera eh. Hindi, first time naman natin. Okay lang yan kasi parang free-flowing naman. Trivia. Yeah. Bakit May ang Mother's Day? Anong kinalaman dito sa May ng Mother's Day? Tinagin si Google eh. Oo nga, no? May. Di ba parang marami parang sineselebrate natin yung parang festival ng mga flowers pag May? Ay, isa pa yun. Flores Isa pa yun. Flores de Mayo. Ang, ano lang, parang kumbaga, Joey De Leon genius. May 1 is Labor Day. At sino ang nag-labor? Kundi mothers. Oo nga, no? Di ba? Yeah. Nag-labor. And hindi, Pero totoo po yun. Kasi ako mahilig ako sa trivia ng isa yan sa mga hindi ko naisip. Oo nga, no? Bakit Mother's Day? Tapos, yung unang-unang Labor Day, Mother's Day, actually, bago pa nag-19th century, ang pinakaunang celebration was Mother's Work Day. Work. So, hanggang nag-evolve yun, nung yung nanay ni Javis, Ann Javis, nanay niya yon nung bago pa mag-turn yung 19th century. Yung anak niya ang nakapagpa-official na si Ann Davis. So at kwan yun yung na-institutionalize yung Mother's Day. It's because of the labor. Bukod doon sa labor. It is the work of the mothers. So nauna yung Labor's Day bago ang... May one Labor's Day. Siyempre, bago ka naman maging mother, magle-labor ka muna. Tapos yung ang first official Mother's Day celebration was in a Baptist church, a Sunday service. So it was a Christian, ang foundation So ng merong Mother's Day. pinagmula na sort of religious tone yung Mother's Day. Galing na. I mean, mothers are parang sila yung SAF. Kung titignan mo sa mga military, pero ang hawak nila mga tambo, diaper. Kasi sa akin, bilang tatay, tinanong ko nga yung asawa ko kahapon. Kagabi, I was talking to her. Sabi ko, meron kaming Mother's Day special. So, meron ako mga question na prepare sa kanya. Unang tanong ko sa kanya, what's something that gusto mong maintindihan ng mga tatay? Bilang motherhood. Ang sagot niya, giving birth. That's right. Sana maintindihan niyo kung paano manganak. Well, alam mo ba na yung daw, di ba, okay, yung pain ng panganganak, ang sabi, in a scale of 1 to 10, gaano kasakit? Pero talaga in reality daw talaga more than 10. More than 10? More than 10 ang pain na... Naalala ko, meron pong ganyan. Isa sa mga clip na napanood ko. Tinesting nila yung pain ng labor. Nilagay nila sa isang lalaki. Na parang hinimatay ata yun. Sa sobrang sakit, hinimatay yung lalaki na tinesting niya yung pain ng labor. It's something that mothers na pagdadaanan nila just to give birth. Nag-lead din yung conversation namin. Tinanong ko sa, bakit naman labor? Kasi nga, para maintindihan nyo, mga fathers o yung mga tatay, yung pagkakaiba ng parenthood, kung paano yung mga nanay nila maging sobrang extra cautious sa mga anak. Yeah. Masyado silang, doon na.
Di ba? Parang pati mo, hindi naman parang ninenervyos, pero yung attachment nila with the children is yung bond nila between mother and Mother and child. child. Oo. Mas malalim sa father. Kaysa sa father. Oo nga, sabi ko, oo nga, no? Kasi pag nagbabantay ako ng mga bata, oversight lang. Oo. Yan mo yung masaktan. Oo. Diba? Para matuto. Para matuto. Tapos may mga time, hindi, matanda na yan. Dapat di mo tinuturuan ng mga ganyan eh. So parang, kaya na ng anak mo yan. Sa mga mother, iba eh. Yeah, that's right. Ano sila, more on, ewan ko, sa asawa ko, ano sila, hindi naman extra, ano man tawag doon. Maano sila, yung Yung band. bawat galaw, binabantayan nila pag nasugat, tignan mo ano, tapos, I mean, di ba, iba. I mean, sa mga bata rin, sa mga anak ko, especially yung mga babae, isa lang pala babae, kasi Yula, yung affection nila, yung connection nila with their mom, mas malalim sa akin. Although kasi ako, naging house dad ako for very long time. Mas matagal nila ako nakasaba, technically, sa mga bata during the time na si Ayo yung lumalabas. Pero kapag may sakit yung mga bata, tapos if they need comfort, Yung nanay pa rin. sa nanay pa rin nakayakap. Ay, yung mga anak ko matatanda na, tumatabi pa, nakayakap sa mga sisyan, yung mga ano. Lumayakap pa rin sa mga... Kaya parang Nanay titignan mo, oo nga, no? If you understand yung connection between motherhood, mas... Ako rin sa nanay ko, kapag sakitin ako ng bata, Nanay talaga. kapag there's time na may nararamdaman ako, sobrang... Iba yung comfort ng motherhood na kapag, ma, may sakit ako. Ganon. Si Mira ba ganon din sa inyo? Same sa akin. Sa inyo po? May sakit Yeah, wala. sorry. May sakit wala. Mas- Talagang, nanay talaga. Instinct yun eh. Hindi lang sa humans eh. Kahit sa animals, insects, birds, Yeah. kita mo yung mga anak nila pag under danger, pag may threat from external, di ba may ahas, kakainin yung anak nung bird, ganyan. Yung nanay yun. Talagang pati to lions, protect. yung matapang yung nanay. Mhm. Eh yung mga tatay nga, nandun lang. Yung sa lion, nakaganon lang yung tatay. Hindi, walang pakialam eh. Hindi, ano sa akin kasi hindi naman sa walang pakialam. Kasi it's more on kapag tatay, nakaano sila, pinoprotektahan ng mga tatay. Sa mga nanay kasi, they protect the child. Sa tatay kasi, Sa family. protect the whole house. Yeah, the whole house. The whole house, yung territory. yun ang Kaya last relax resort. lang sila dapat. Pero matinding nanay, yung sa mga bee. Sa honey bee. Yung queen bee. Yung queen bee. Yung yun walang ginagawa. Nandun lang siya. Pinakakain siya, ganyan. Pag minate siya, yung nag-mate sa kanya, papatayin niya pa. Grabe. Yung no? matindi yun. Yung lion, iba eh. Buti na lang sa tao. Sa tao, mas maayos eh. Diba? Maganda yan eh. Ano pa yung tinanong mo kay Miss Yayo? Well, tinanong ko parang, what's your perfect Mother's Day celebration? Ang ganda ng sinabi niya. Medyo naging proud ako kasi yung sagot niya, every day is Mother's Day sa bahay. Ang ganda. Okay. Lalim yun Oo, sa Every bahay. day is a Mother's Day. Sa bahay. Kasi po sa bahay, we have these 2 rule. Number 1 is honor your and respect your mother. So, I give example like, hindi ako, by honoring her, pag kainan, hindi ako sasalok or hindi ako susubo or hindi ako mag-start kumain hanggat hindi ko pakatabi yung asawa ko. Sa mga bata rin ganun eh. Pag the way my children honor my wife is dahil na-establish namin yon. It starts with me. So parang dapat makita nila muna sa akin nung how I honor my wife. Pinagbubukas ko siya ng pinto, pinagbibit-bit ko siya ng gamit. Hindi ko siya inayaang alam mo, although naglilinis siya sa bahay, nagliligpit, pero yung heavy hard works, pag napapagod na siya, iniingat. Alam mo yun, binibigyan ko ng tubig. Ganon. Kaya naipasa namin sa mga bata yung ganong culture that you have to honor your mom.
May time na nga, siyempre, pag yung mga bata tumatanda, sumasagot na yan kapag napapagalitan. Every time, lagi kong sinasabi sa kanila na if you disrespect your mother in front of me, may problema ka sa akin. Ako na makaharap sa'yo. Saka yung ganong rule sa bahay, actually naipapas yan sa generations. Opo. So namamana. Because yung naturo mo sa anak mo, yun din ang ipapasa rin yun sa mga magiging pamilya nila eh. So, maganda yun eh. Mag-umpisa sa'yo, kung hindi man na nag-umpisa sa pinanggalingan mong generation, at least sa'yo nag-umpisa, papasa na yung pababa. Sa susunod na generation, maganda yun. Maganda yung ganong klaseng. Tito Rom, yung women empowerment. Mm-mm. Ngayon, yung may kanya-kanya kasing estilo ng pamamalakad ng pamilya. Setup ng family. So, ang isa sa setup is that yung father, yun ang may hawak ng pera. Kasi sabi ko, gusto kong i-simplify yung women empowerment. Kasi kung sinong may hawak ng pera, may power eh. Pati yung mga bata, dun sumusunod kasi nandun yung money. So ngayon, may family na ang may hawak ng pera, yung father. Meron namang family na yung father, ini-intriga yung pera sa mother. Meron namang family na naghahanap buhay, yung mother. At nagte-take care ng family, mga children, yung father. Let's say, example, mga OFWs, ganyan yung setup. So, yung ganyan, iba-iba. So, ang sa akin, yung mga mothers kasi, mabigyan din natin ng power when it comes to finances. So, kasi pag may finances kasi, yung mother, alam niyang gawin yung family naman yan eh. Pero dati boy, magagaling ang mga nanay eh. Oo. Meron silang secret savings lagi eh. Oh, yeah, that's right. Oh. Tama ba yun, Tess? Oh. Lagi silang alam yun. Oo. Doon nga ako natutuwa sa nanay ko rin. Meron Totoo siyang yun secret power na pag may kailangan, lagi may nakasubi. Yes. Oo, Yung minsan, yung asawa ko, ganun din eh. Pag there's a budget, na parang, kung titignan mo, ubus na tayo ah. Tapos mangugulap ka, magmamagic. Meron pa pala. Oo. Kasi, alam mo yung sinalumang mga mothers noon, merong maliit na ano yan, mga parang, sa ngayon, yung coin purse ngayon. Noon, parang ano lang yung tela na. Nilalagay, ipinay-perdible sa kanyang bre. Actually, iba yung bra, may bulsa na eh. Doon So, yun talagang mga emergency yun eh. Pag nagkasakit yung ano, meron siyang bubunutin eh. Ganun yung mga ano. So, yung women empowerment, nanay empowerment, pag may pera siya, talagang, andun yung ano eh. Nandun yung power niya eh. So, Daddy Boy, kumusta po? Parang, ngayon kasi, motherhood is evolving. Gusto ko malaman kung, if it's generational, kumusta yung nanay mo? Paano kayo pinalaki? Or is it the same na how Mami B raised BJ o sa amin, mas bata? Ano eh, sa totoo lang, nasabi lang nung panahon na parang yung tatay, yun ang siga sa family. Sa amin kasi, more on matriarchal eh. Matriarchal yung... And generally, I think Filipino families are matriarchal. Sa totoo. Lalim mo sa Kahit Lutero yung... na yun, ah. Kahit Matriarchal. yung, Teka lang po na. Ano ibig sabihin ng Ang matriarchal? matriarchal eh, ang siga sa pamilya, nanay. So Nanay it's ang more bida. parang from the word maternity. Oo. Kasi, alimbawa, may example. Yung tatay, yun na, example ng kwan na to, soldier. Talagang opisyal pa. Sundalo. Siga yan sa labas. Sa mga inuman, siyang magaling eh. Pero pag nasa bahay, ang magaling doon yung nanay. Tupi kay nanay. Tupi kay mami yun. Minsan, pupulbol pa yan eh. O yung pawis mo. Oo. Yun, ganun eh. Sundalo, sabi ko, iniisip ko sundalo. Sundalo. Pagpasok ko, may pawis ko, magpulpo. Sundalo na may bimpo sa likod na good morning towel. So kami nung inabot ko yung mga generations na yon, matriarchal talaga yung
amin yung family namin. Hindi ko alam sa iba, pero kahit yung mga kapitbahay namin yung mga nanay ang mga talaga na mga nasusunod Kahit gaano ka tigas yung mga tatay, hindi, yung nanay pa rin talaga So, which is sa akin, maganda. Maganda. Kasi iba yung care nung nanay Yung tatay, iba rin Yung talagang iba rin yung estilo niya ng pagmamahal. Well, doon tayo sa mas bata, AP. Alam ko, sa Ate Lali, I've witnessed part of motherhood ni how she raised you. Pero from your perspective, looking at your mother, tapos yung generation naman ni Mira ngayon. Yeah. Gaya nung kay Daddy Boy, very matriarchal yung bahay. Ganun din Yeah. So, si Mama, though nasa bahay siya, yun yung task niya. Si Papa nasa labas, nag-work. Si Mama yung naiiwan sa bahay. So, lahat ng bagay na concerning household, education ng bata, pagpapalaki sa amin, nasa kanya, nasa weight niya. Tapos si Papa, parang naging, siguro ganun yung usapan nila. Si Papa, finances. Mulat ako sa ganung parang idea ng family setup. So ngayon, sa amin, dahil father na rin ako, I have 2 kids, hindi nakita ko yung benefit ng active ang mother sa bahay. Nakita ko rin ang benefit ng involvement ng father sa bahay. So I think dito na papunta yung new generation Nakikita natin yung balance ng both parents as not separate what do you call that? Responsibilities, but Hindi being sila collaborator. magkaiba Dapat as to one talaga. Hindi siya compartmentalized na dahil nanay ka, Ito sa yung bahay gawin ka. mo. Ito yung scope mo. Dahil tatay ka, ito yung scope mo. Yeah. Sa amin, hindi. Parang it's a collaboration. Parang we're moving to that, sa younger generation, we're moving to that idea ng family as a collaborative effort para i-raise natin yung mga bata na maayos. Raising children is parang it's a teamwork. Yeah. Sa amin niya, hindi lang kami mag-asawa If you raise children, kasama yung grandparents, kasama yung helper sa bahay, kasama yung mga tito. So if we impose rules or impose something to discipline, it's hindi yung pamamalo, how we raise our children. Laging inform yung mga tito, yung mga grandparents. And lalo na yung mga grandparents. Pag sinabing bawal TV, pero Pag wala yung mommy daddy, sige, manood kayo. Yun nga daw ang roles ng mga lolo't lola Lola. yun ang Yeah, to spoil spoil the kids. To spoil the children. Pero inabutan ko yung setup nung yung generations na pinagmulan ko. Mas matanda sila. Yung mga father, yun ang parang yun lang ang naghahanap buhay. Yung mga mothers, parang dyan ka, mag-alaga ka ng bata, ayusin ang bahay, linis, etc. Pero sabi mo nga, ngayon iba na which is tama. Siguro dahil sa yung economic status issues, yeah. Dapat dalawa na naghahanap buhay. So hindi mo na ma-define. Hirap na. Hindi mo na ma-define yan sinong gagawa nung bahay at sinong nasa labas maghahanap buhay. Pero maganda tama. Dapat yung may collab na talaga. Yeah. May collaboration. Kami sa bahay, teamwork kami lagi. Teamwork na. Yung mga bata po, kinokondisyon na namin sila na you have roles dito sa bahay because we're a team. And we want to win. Yun ang lagi ko sa kanilang sinasabi. We want to win together. So, Daddy has a role, Mommy has a role, you have roles, you have a part to play to make us win. Yeah. And the kids, yun ang gusto nila. They want to win. So, ang madali silang paggalawin sa bahay. Hindi dahil babae sila, dahil yun nga, di ba? Tinatrain namin sila kasi babae sila. They have to learn these things, how to run a household. Pero ang main thought is, lumalaki sila with the responsibility na alam nila yung idea na they have a role to play sa bahay. Yeah. Hindi lang si Mommy yung tatrabaho kasi nga ayaw naman natin na i-overwork. We know mothers are always overworked, di ba? And underpaid. Totoo yun. In fact, tayo nga nandito tayo sa office 8 to 5.
Pero yung mothers, pagising pa lang anong oras gumigising, hanggang true. sa pagtulog yung Totoo trabaho. yan. Actually, Totoo. hanggang panaginip yan, Oh, promise. nananaginip Ang galing mag-isip ng mga bahay. Hindi, yung gagawin nila kinabukasan. Kinabukasan. Nasa panaginip na nila. Hanggang sa panaginip. Kaya parang 24/7. Pero grabe, Yes, no? I mean, yes. it evolves with the generation. Kasi during the time, ang trato talaga, nung atras pa tayo ng mas siguro 14th century, ganyan. Ang asawa is just a possession. Tama. Di ba? Wala nga silang right to Kasi vote. madaling salita, second class Second citizen. class. Slave nga eh. Parang, ano nga, possession nga. Oo. Possession material. Sipin mo nga, yung iba, nireregalo lang yung asawa. Tapos pagdating sa bahay. Yeah. So, ngayon, parang, as generation goes by, naiintindihan na natin yung how noble and ano yung ginagawa ng mga magulang. Tama ka. In fact, yung noong, ito lang 20th century, na ang babae, saka lang nagkaroon ng karapatang bumoto. Bumoto, yes. The right to Dati, dapat ang babae, diyan ka lang sa bahay, huwag kang makialam dito sa tungkol sa mga politika, sa Yeah. gobyerno. Kami lang dito mga lalaki. Mm. Kaya noon, hindi bumoboto yung babae. Yeah. Pero with the advent of modernization ng ating society, ng lahat, Yeah. ay ngayon, lahat pantay na. Yeah. So kaya nga pati That's sa right. role playing ng bawat sa pamilya. Well, in fact nga po, Opo. titignan mo sa Pare-parehas mga na Yeah. bangko, sa SM, ang mga manager, not SM, sa mga department store. Mga cashier natin. Babae. Yeah. Kasi sila. Tapos, yung mga manager sa bangko, napaka-limited ng lalaki. Mm. Kaya na-overpower na tayo ng mga girls eh. Kasi may sabihin mo, kahit sa school eh. Oo. Di ba? Pag may problema yung anak mo, pupunta dyan, laging pinapasa ng tatay sa anak. Ikaw na mag-handle dyan. Maski sa palengke sa mga palengke ngayon, dati mga babae na mamalengke. Mga lalaki ngayon na mamalengke. Mga chef ngayon, tingnan mo sa mga chef. Chef nga kasi nga naiiwan sa bahay culinary magluto. schools. Mga lalaki ngayon nagluluto. Mga chef, mga lalaki na, di ba? Naglalaba, mga lalaki na ngayon. So, Wala, tigasin na tayo boy. Mas tigasin tayo. So tama yung Yeah. modern day ngayon, Opo. setup. Talagang dapat Collaborations. Collaboration Yes, po. is ano, That's right. Opo. So isa pa yung last na Ano ba question sinabi? na tinanong ko sa kanya. Okay. Ito solid to. Medyo ang ganda ng sagot na dito sa tanong eh. Sabi niya, what's your advice for mothers? Or expecting mom? Solid ang sinabi niya Ano eh. sabi? The only question na dapat tanongin mo sarili mo bilang nanay, to whom do you want to look good? To others or to your children? Mm. Sabi ko, oo nga, no? Parang, tapos biglang nag-flashback sa hindi naman nag-flashback, biglang naisip ko yung mga nanay na surface lang. Kumbaga, they look after, parang mas importante sa kanila yung image nila ng ibang tao, how other people look at their family, than their children, how their children look at them. Kasi ito ang titignan mo nga sa social media. Nakakatawa nga na parang ibang mga nanay, pinapost yung accomplishment ng mga anak nila. Ako hindi ako, although, ewan ko, pero sa akin kasi, like yung, ang galing kong nanay. Yung mga anak ko, nag-aaral sa magandang school. Yeah. Tapos ipipilit nila yung, alam mo yun, parang kasing naging overstrict motherhood. Although naintindihan naman natin from the beginning, yung attachment nila sa anak. Kaya lang kasi, same thing with the fathers eh. Parang pinapasa natin sa mga anak natin yung frustration na hindi natin nagawa nung matanda tayo. Yes. Oo. Pinupush natin sila to do. Mag-basketball ka kasi hindi ako maging malagaling mag-basketball eh. Yeah. Sa nanay naman, it's more on they're after the educational attainment,
thereafter sa magkano yung kinikita mo or thereafter dun, dapat magaling ka. Dapat, lalo kapag mga PTA meeting, makita mo yung mga nanay, di ba? Pag umattend ka na graduation, di ba? Isipin mo, ikaw, nanay, postura, nakagown pa. Yung anak mo, di mo walang sinuklayan. Di ba? Nakakainis, parang laging dapat, although ako iniisip ko bilang anak ako, medyo frustrating sa akin eh. Kasi parang, sa bahay, hindi ka naman ganyan eh. Pag may bisita, lalo. Yung, kaya doon nawawala yung doon nag-start, akala natin pag matanda na, hindi na ako mahal ng anak ko, ganyan. Pero it starts with the childhood, nag-umpisa sa bata pa lang. Na masyado kang, masyado kang iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Bro, nagkamali yung anak mo. Ano ka ba? Nakakaya sa kapitbahay. Diba? Kaya sabi ko sa anak ko, sa asawa ko, ang ganda ng sagot mo. Sabi niya sa akin, ako, gusto ko, I look good to my children. Kaya sabi ko, she always, sobrang secure ng mga anak ko sa nanay nila. Kasi parang, my wife is same, even outside and how other people look at her. Yeah. Sabi nga lagi niya sinasabi, bago ko tumulong sa iba sa pamilya ko. So kung pag nakita mo yun, pag magre-reglalo yun sa ibang tao, dahil mo naman dala, siyempre, lagi meron muna yung mga bata. Mga gano'n. So parang, how we treat other people, dapat mas doble sa mga anak. Alam mo yun. Kasi ganun tayo minsan eh. Although hindi lang sa mga nanay, parang we always look, parang lagi mong iniisip yung ibang tao compare sa mga anak. Saka isa sa mga nakakapagpaligaya sa mga nanay, yung, di ba, malalaki na yung mga bata. At may kanya-kanya ng buhay. May nagpamilya na, ganyan-ganyan. Yung nanay, kahit hindi mo bigyan ng regalo yan, Makita ka lang. puntahan mo lang. Yes. Oo, the presence mo lang. Opo. Makita ka lang. Totoo po yan. Especially dun sa mga anak na matatanda na, kagaya namin. Mga generation ko, mga pare. Tawagan lang natin yung Tawag lang, marinig lang. tawag, punta. Yes. Yun ang... Nanay ko kasi nasa US eh, so yeah. tatawagan ko Tawag na lang. mamaya. So, ang ganda na yun. Tawagan mo kaya i-live mo. Wag, nasa US, gabi na, tulog na. Tulog pala yun. Iba pala oras doon. Ako natutuwa din dun sa yung balikan ko yung sinasabi kanina yung sa finances. Kasi sometimes yung father, yun ang naghahanap buhay, magbibigay lang dun sa mother yung kailangan. Kasi yung para sa kuryente, sa tubig, sa food, sa baon ng mga bata, etc. Tapos pag kinulang, pero hindi niya binibigay yung pera doon. Pag nagkulang at yung budget, Kasalanan ng nanay. Oo, kasalanan ng nanay. Pinagagalitan ngayon. Doon nagkakaroon ng conflict. Dati pa yun. Yeah. Kaya ngayon, Generation nila. Yeah. oo. Kaya ngayon, mas maganda, bigay mo todo yung Lahat na. yung money. Yeah. Hawak si... Basta mag-iiwan ka lang sa sarili mo. Mag-iwan sa sarili. Yeah. Kasi naalala ko dati. Kasi yung mahilig kasi yung mother sa yung pambayad dito sa kuryente. Okay. Sabi naman, ginamit dun sa pang-tuition ng bata. Nawala ngayon yung pambayad ng kuryente. Yeah. Sasabihin nung father, ba't mo naman hindi nga makaka-test yung bata kasi hindi nga nagbayad ng tuition. Kaya doon ko muna nilagay. Yeah. So kaya may conflict kasi kahit sa gobyerno nga pagka yung budget ay inallocate mo ginamit mo sa hindi naman allocated para doon, ang tawag doon malversation. Malversation, yeah. It's a case. Right. So hindi tama yon. Nag-violate ka ng batas. So ganun din sa nanay. Kaya lang yung nanay,
talagang mas ano siya dun sa, let's say, inallocate niya dun sa bata, sa tuition ng bata. Kasi hindi makaka-exam yung bata. Yeah. So, nilagay mo na dun yung dapat sa kuryente. Doon ang conflict na naman. Kasi sasabihin, hindi naman para doon, hindi nga, mas gusto ko doon gamitin ng pera kasi anak ko to, anak natin to eh. Wala na tayong magagawa dyan. Oh, Sila ganun eh. PBM eh. Oo. Oo, nahingi pa wala akong sasawa. Kaya ang ano dito, yung empowerment, Sila ang bigyan mo ng Extra. Autonomy. Oo. Autonomy, kumbaga. Yeah. Oo. Bigyan mo ng desisyon. desisyon sa Yeah. pagdating sa That's right. finance. Opo. Yung mga mothers. Yes. Kasi mas Tama magaling po talaga yan. sila eh. Oo naman. Sense. Eh yung mga father naman, ang galing din namang dumiskarte eh. Nakakahanap buhay ng kahit kung ano-ano eh. Yeah. Yeah. Tama po. So, yeah, looking well, thank you sa mga mothers, mga magiging Yes. nanay. At saka, I mean, all those efforts and sacrifices on Labor Day. Labor Day. On Labor Day, sa pagle-labor and giving birth. Yeah. So, we salute and we honor all those mothers. Yeah. Bakpakan natin yung mga magulang. Grabe.